Okay, April 27 special episode 3406, 3407, and 3408. Tanungin natin ito, no? Kalimitan ba alin sa bahagi ng katawan ng tao ang laging tinatamaan na hindi alam nila? 'Di ba? Kasi hindi mo mararamdaman yan hanggat hindi pa lumalala. So, kukuha tayo dito ng 3. Sa gustong magpabook ng full private reading, message lang po kayo. At sa gustong magpa-ritual para matanggal ang kamalasan sa buhay niya, magpabook na din po kayo. Una, may kulam. Pangalawa, ay, nako. And pangatlo, okay, ito na. Ibig sabihin, bakit ako napaano? Kasi yung una, no? Ibig sabihin yan, yung iba sa inyo, nakulam, no? Nasumpa na barang dahil sa buhok. So, yung buhok na yon ang ginamit nila para saktan ka, tamaan ka. No? Yung iba naman larawan. So, yung larawan ginamit, 'di ba? Yung iba harap-harapan, pinuntahan, kinumusta, kinamayan, 'di ba? Beso-beso, mga ganon. So, ibig sabihin, yung kamalasan ninyo doon galing. Yung iba sa buhok, no? Yung iba sa pagkukunwari na mabait sila, pero yung aura ninyo sinisiraan, and that was your perception. Yung iba talaga, hinahawakan kayo ng kusa. So, ibig sabihin, yung ibang tao na nananakit sa inyo, na hindi ninyo alam, or mga taong may hinanakit sa inyo, is yun yung mga taong nandyan lang din sa paligid mo. 'Di ba? So, ngayon, kung ikaw yung tipo ng tao na yung issue mo is all about love, tapos galit yung isang babae or lalaki, posible larawan mo ang ginamit. Kung ikaw naman yung tipo ng babae na gusto kang gayumahin ng lalaki or gusto kang saktan ng ex mo na lalaki gamit ang iyong buhok, doon ka din tatamaan. Doon naman sa sense of touch, ibig sabihin, kung ito ay negosyo, ito ay mga lumang gamit mo na naiwan or kahit saan na pwede nilang hawakan at pwede nilang dasalan na lahat-lahat merong kamalasan. So, wala kang magagawa dun. Kasi, kung kahit alin man dito sa 3, dahil general reading ito, alin man dito sa 3, pwede kang tamaan. So, yun yung pakakatandaan nyo. Yung iba, tinamaan na. Yung iba, nakakaramdam na. Yung iba, tatamaan pa lang. So, di ba, Friday kahapon, posible yung iba ginawa na kahapon, yung iba gagawin pa sa Martes, yung iba gagawin pa sa Friday. Kasi yung first Friday. So, kung ikaw naman yung tipo ng tao na lagi kang nandun ka lagi sa punto ng pag-aalinlangan, tandaan nyo yung sinabi dito sa unang barahan ng daily episode. Aksyonan mo agad kasi delikado. So, kung ano man yung meron ka ngayon, posibleng mawala sa isang iglap. Kung ano man yung mga dahilan na masaya ka, magaan ang buhay mo, or whatever, pwedeng mawala sa isang iglap. Kasi, may mga tao talaga na nakahandang ibuhos ang lahat-lahat, matupad lang ang hiling nila. Meron naman tipo ng mga tao na yung para bang yung gagawa sila ng pre-bargain na kunwari, sasabihin nila, tulungan mo ako kapag na-resolve ito, ako bahala sa'yo. Tulungan mo akong matapos ito at pag natupad ito, babalikan kita, tutulong ako sa caravan mo, etc., etc. And then by the time nung natupad siya,
para kang hilong-hilong isda na hindi ka nakaalala. And then, yung iba kasi sa ritual, natupad na sa first week pa lang, first 2 weeks, yung iba, natupad na. Tapos nakalimot na tapusin yon and nakalimot sa pasasalamat. So, magtataka sila, bakit ang ganda na sana? Bakit nagbago? Di ba? So, kapag nandun ka sa punto na yon, kahit kanino ka magparitual or kahit kanino ka magpadasal, ganon at ganon pa din yung mangyayari sa'yo hanggat hindi ka natututo na seryosohin mo yung mga binitawan mong salita. Lalong-lalo na sa isang tao na may panata. Kasi, mahirap yun na yung panata, pangakuan mo, and then hindi mo tinapos, lalo kang lulubog. Alam mo yung kumunoy, yun ang mangyayari sa'yo. Hihigupin ka pababa hanggang sa mahirapan ka. Ngayon, kung hindi mo gagawan yan ng paraan at hihigupin ka nila lalo, wala kang hindi ka makakawala. Kasi, literal naman, hindi lahat ng tao masama. Pero may mga tao kasi na kapag nakuha na nila yung gusto nila, di ba? Wala na silang pakialam. May mga tao din na marunong din naman tumanaw ng utang na loob. May mga tao din marunong din magpasalamat. Pero may mga tao din na mas pinili nilang maging bingi, no? Sa lahat-lahat ng mga paalala hanggang sa dumating ang panahon na yung nagpapaalala ay sumuko sa pag-remind sa kanila, sa tungkulin nila. Pero abangan nyo kapag dumating yung punto na tumigil na siya sa kaka-remind sa inyo, ibig sabihin, yun na din yun ang katapusan. Kasi hindi rin maganda na para kang gusto mo magpatayo ng bahay, di ba? Tapos sasabihin mo, tulungan mo ako matapos yung bahay ko. Pagkatapos niyan, babayaran kita with interest pa. Nung natapos ang bahay mo, nagpa-blessing ka na, never mong binalikan yung taong tumulong sa'yo para matapos yan. Ganon din sa isang ritual. Kung tinulungan ka niya na ibalik sa'yo ang mahal mo at naibalik, pasalamat ka. Pero may mga tao na hindi agad bumalik dahil meron at merong nababasa sa isipan mo na pag ito bumalik, hindi ko natatapusin ang alay kong kandila. Kapag ito bumalik o nangyari, hindi ko natatapusin. May mga ganon. Kaya nga, yung ginagawa ng panata, parang hilahan, di ba? Kapag binigay niya sa'yo yung gusto mo, ando doon yon. Pero kapag nababasa niya na ikaw mismo may planong hindi maganda, hindi rin niya ibibigay sa'yo yan. Kasi alam niya kung kailan totoo ang laman ng puso at isipan mo. So, kapag gumawa ka ng isang desisyon na magparitual ka, ayusin mo. Dahil lahat ng tinatago mong sekreto, kayang basahin ng isang panata. At dito, gamit ang iyong buhok, larawan, or gamit ang sense of touch, pwede ka agad mag-collapse ang lahat na meron ka sa kasalukuyan. So, yung pag-collapse na yon, kung may sakit ka, pwede na sasabihin mo, bukas ko na ipapagawa or sa susunod na. Hindi mo alam, in 24 to 48 hours, wala ka ng pag-asa. Yung negosyo, sasabihin mo, kaya pa naman, di ba? O sa buhay natin, kasi mahilig yung Pinoy sa ganyan na okay pa naman, kaya pa, di ba? So, pero kailangan talaga antayin mo, lumubog ka ng todo, tsaka kagagawa ng aksyon. So, nung panahon na gagawa ka na ng aksyon, hirap na, di ba? Ibig sabihin, precautionary measures is better than cure. Yun yung dapat yung unahin. Pero minsan kasi, kalimitan sa Pinoy, kailangan pa talagang madisgrasya bago gumawa ng hakbang.
So, sana mapag-isipan nyo yan bago ang First Friday.